Ang kwento ng pamilya Salceda ay ang kwento ng matuwid at maayos na paglilingkod sa bayan. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Isang lumang kasabihan na pinatutunayan ng pamilya Salceda sa ngalan ng mabuti at maayos na paglilingkod sa bayan. Paano at saan nga ba nagsimula ang kwento ng pamilya Salceda? Sa larangang ito ng serbisyo publiko. Tara, samahan ninyo akong alamin ang kwento. Nagsimula ang kwento ng pamilya Salceda sa larangan ng public service sa katauhan ng dating alkalde ng Pulangi na si Lolo Jess, Jesus Sarte Salceda Sr. na matagal din na naglingkod bilang alkalde sa bayan ng Pulangi. Samantalang ang asawa nito na si Lola Shelo ay isa ring mahusay at mabuting guro sa isang pampublikong paaralan sa bayan ng Pulangi. Siya ay humubog sa maraming Pulanggenyo na karamihan ngayon ay mga profesional na at nasa larangan din ng serbisyo publiko. Mula kay Lolo Jess at Lola Shelo hanggang sa mga apo ay tila naitakda talaga ang pamilya sa larangan ito ng public service. Lalong nakilala ang pangalan ng mga Salceda sa larangan ng politika at serbisyo publiko dahil kay Governor Joey Sarte Salceda na ngayon ay tumatayong kinatawan ng ikalawang distrito ng lalawigan ng Albay. Sa kanyang panunungkulan bilang gobernador, kinilala ang lalawigan ng Albay hindi lamang sa buong bansa kundi maging sa ibang panig ng ating mundo bilang modelo ng zero casualty at disaster preparedness, climate change adaptation program at maging sa larangan ng turismo at marami pang iba. Ang pagmamahal ni Kung Joey Sarte Salceda at ang pagmamalasakit nito sa mga albayano ang siyang lalong nagbigay ng inspirasyon sa kanyang pamilya na may pagpatuloy ang legasiyang ito na nagmula pa sa kanilang ama at ina. Ito ay ang maglingkod sa bayan at sa kapwa albayano. Mula sa kanyang kapatid at mga pamangkin ay halos isa ang landas na tinatahak. Ito ay patungo sa larangan ng matuwid at maayos at may totoong pagmamalasakit na paglilingkod sa bayan. Sa puntong ito na tayo ay naharap sa isang pandaigdigang suliranin o pandemic at naharap tayo sa banta ng isang malawakang pagkagutom dahil sa kawalan ng mapagkakakitaan at ang bawat isa sa atin ay hindi halos makapaghanap buhay, tanging ang mga maasahan natin ay ang mga leader ng ating bayan na totoong mayroong pagmamalasakit at hindi ang pansariling kapakanan lamang ang iniisip. At ngayon na tayo ay nasa kalagitnaan ng krisis at kahirapan, ay diyan natin makikita at mararamdaman ang pagmamahal at pagmamalasakit ng pamilya Salceda na sa mulat mula pa ay hindi nila tayo iniiwan. Sa kasagsagan ng pandemic, agad tumugon ng mga Salceda sa daing ng ating mga kababayan at hanggang sa ngayon ay nariyan pa rin sila umaaksyon at nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan.
Isang halimbawa na nga dito ay si Barangay Chairman Vice President Nonoy Cap Adrian Salceda. Kasagsagan kan pandemic, lingaw na ako kan figure, basta gabos na nako-contact trace, nako-quarantine, tigitawan mo man care package. Kung saan, so mga simpleng pangay po ang tao, bagas, canned goods, tapos kung ipapaman, tapos dagulong kaya sa akong mga in good faith na donate kay mga commodities aron kan clothing, tsinelas, kung ano-ano. Siyempre, gabos po yan, tika-pro-rate ko yan sa 44 barangay. Tanganing wala man masabi. Sa tulong ni Congressman Joey Sarte Salceda at ng ilang pribadong sektor, kagaya ng Pitmaster Foundation Incorporated at maging ang ilang ahensya ng ating gobyerno, na ipagpatuloy ni Nonoy Cap ang kanyang hangarin na makapagatid ng tulong sa kanyang mga kababayan at sa kabila ng limitadong budget bilang isang simpleng konsehal sa bayan ng Pulangi. Hanggang sa ngunyan, sagod na may nag-aabot po sa ko ng mga donations, pero hindi po yung tiga-spread sa 44 barangay. Uminabot man pati sa punto na kakahatod ko sa mga naka-quarantine na mga pamilya, naka-reparo naman pati ako pag-abot sa agrikultura. Kagaya ni Congressman Joey Sarte Salceda, naging ugali na ni Nonoy Cap ang pag-iikot sa mga lugar na kanyang nasasakupan upang mismong makita niya at marinig ang mga hinaing ng kanyang mga kababayan at makabuo ng isang konkretong programa na makakatulong sa kanyang mga kababayan. Isang programang mula sa tao para sa tao. Isa nga dito sa kanyang nakita sa kanyang pag-ikot sa mga komunidad ay ang ilang problema, partikular sa sektor ng agrikultura. Kung saan nangyari po itong pa-seminar mi sa mga natungro. Kan sarong instance na naghahatod ako kan care package sa sarong naka-quarantine sa tao ki Uma. Kaya ba ko ang may gusto na kapitan kan Barangay Ubaliw, kan sa kuyang primo na si punong Barangay Jose Niño Zamora o si Kapnong Zamora. Nareparo ko, sabi ko, gari hinug na pero warang laman ining mga paroy. Kaya pigpaabot ko kay Kong Joey, sabi ko, Uncle, gari may problema ang mga paraumata na dahil man natatawang pansin kan DE o ang Department of ang DA ang Department of Agriculture nagpa-seminar kami sa mga apektadong parauma na kung paano yun day na maglala, kung sa'yo matao man kami ki diit na asistensya sa paagikan. Sa ating sinagawang panayam kay Nonoy Cap na pag-alaman natin na maliban sa problema ng kahirapan, dulot ng pandemya, isa rin sa kinakarap na problema ng mga magsasaka sa kanilang bayan ay ang lumalalang kaso ng tungro. Isang uri ng sakit ng palay na siyang nagpapahirap sa kabuhayan ng mga magsasaka at ito ay kanyang kagyat na inaksyonan. Ayon kay Konsehal John Villar, agad nagpatawag ng committee hearing sa konseyo si Nonoy Cap upang matalakay ang problema sa usapin ng tungro na umatake sa mga palayan ng mga magsasaka sa bayan ng Pulangi. Ipinatawag din ito ang mismong municipal agriculturist na siyang nagkumpirma ng malalang kalagayan sa mga palayan ng mga magsasaka sa bayan ng Pulangi. Inilapit din ni Nonoy Cap kay Congressman Joey Sarte Salceda ang problema na agad ding umaksyon at nakipag-ugnayan sa probinsyal at regional na ahensya ng agrikultura o sa Department of Agriculture. Ang bayan ng Pulangi ay isa sa tinaguriang rice granary sa lalawigan ng Albay,
Kung natin pang matatandaan, sa panahon ng pananungkulan ni Mayor Cherry Emilia Sampal, isa sa kanyang binigyang pansin ang programang pang-agrikultura na kung saan ang bayan ng Pulangi mula noong taong 2012 at hanggang taong 2015 ay tinanghal bilang Hall of Famer bilang Rice Achiever ang bayang ito sa larangan ng agrikultura na sa ngayon ay pinanginayangan ni Nunoy Cap dahil sa ito ay tila unti-unting napapabayaan at tila nabaliwala ang mga pagsisikap noon ng mga magsasaka at ng lokal na pamahalaan dahil sa kulang na suporta mula sa kasalukuyang administrasyon. Tinugunan din ni Nunoy Cap Adrian Salceda ang hiling ng ilan sa kanyang mga kababayan na magkaroon ng kahit man lang jetmatic pump dahil sa kawalan at kakulangan ng tubig inumin, partikular sa mga bulubunduking lugar sa bayan ng Pulangi. At sa tulong ng Pitmaster Foundation Incorporated at ng ilang pribadong sektor ay naisakatuparan ni Nunoy Cap Adrian Salceda ang hiling ng kanyang mga kababayan. Bukod sa jetmatic pump, namigay din si Nunoy Cap ng mga wheelchair sa bawat barangay at individual na mayroong pangangailangan nito. At dahil sa hindi pa rin matapos-tapos na problema sa COVID-19 at bilang pag-iingat na rin sa lumalalang kaso ng pandemya, si Nunoy Cap ay tuloy-tuloy pa din sa pagmamahagi ng face shield at face mask sa bayan ng Pulangi. Binuksan din ni Nunoy Cap ang programa para sa mga kabataan na naghihikayat na maengganyo na makilahok sa larangan ng pagtatanim. Ito ay ang Edible Landscaping Competition. Ito po yung ginibong sa barangay ko. Sa sarong masitera, igwang kamatis, tapos igwa pang ornamental. Pag nagbunga itong kamatis, magayon ng hilingon ta. May mapula-pula, may nag-green. Ito po ang edible landscaping. Tapos nag-solicit po ako dyan sa Provincial Agriculture Office ta. Nag-donate man po sa Provincial Agriculture Office kay mga organic fertilizer kung saan every week nagtatao po kami sa mga barangay. Ang nag-spearhead po kay Niso, mga SK, so Sangguniang Kabataan ta. Out of pirang porsyento, siguro 80% kandidatos kan sa Agriculture Office, ang mga naiingganyar mag-uma, so mga nasa late 50s na arugaan. So sabi ko, mas maray siguro na mainganyar taong sa tuyong kabataan na sa tasangon yan, bawal man ang sports, ang contact sports. Mas maray na lugod matawan sinda ng libangan, yun na po yun ang edible landscaping. At the same time, parang sustainable development. Opo. Kung sa mga produkto ka ito, pwedeng ipabakal nila sa local farmers may. Tapos, sa inda naman kita duman sa mga produkto na ipagalan man nila. Parang ganyan, to kan mga bining sili, kamatis, tapos ano po ito, diretso? So mga seedlings po. Ayun, Tig tao lang po ito sa Kukan Provincial Agriculture Office. May criteria man po paano sa edible landscaping. Kung arin lang sa mga pwede nindang gamito na pangtanom. Ini competition ini. So manggana digdi sa 44 barangay igwang sarong kabalka habal-habal hali man po ini sa Pitmaster Foundation. Kaya tigin ganyan kung marayang mga SK na seryoso ninda ining edible landscaping. Taday lang ini dako lang tabang sa komunidad ninda kundi dako lang achievement sa parte man kan mga SK. Digdi sa Pulangi magpuon kan kasagsagan kan lockdown since last year pa. Gari nawaraan ki activities ang sa tuyong mga sangguniang kabataan. Dati nakafocus lang po sinda sa sports development tapos youth development restricted ang movements kan kada munisipyo. Kaya tigtawang ko sinda ng alternative na activity. Yun ang po so edible landscaping. Na dahil lang sinda mahiling kan tao na nakafocus lang sa paligap, sa mga pakawat,
pati Pagtanong. sa pagtanom, magagamit ang sa tuwing SK, makakalid sinda sa kabataan na mainganyar sindang magtanom. Ang bayan ng Pulangi ay isa sa mga lugar sa lalawigan ng Albay na prone sa mga pagbaha sa tuwing nagkakaroon ng bagyo at malakas na pagulan. Kaya isa ito sa binigyang pansin ni Nunoy Cap at mula sa kanyang limitadong budget, siya ay naglaan ng ilang heavy equipment para makatulong sa agarang pag-ayos sa mga nasisirang kalsada at irigasyon at iba pa. Yeah. Sa nakaagi kayong tulong bagyong sununodan na nag-agi digdi sa Banuangang Pulangi, sa mga tinampo, sa mga irrigation kan kada barangay, gari na-distroso, tadigdi kaya sa Pulangi, flood prone area tayo kami. Dahit nauran lang, pag nag-apon na dyan sa San Francisco River, ay ning poblasyon, kumbaga, grabe ang distroso. Kaya po, igwa man ako mga heavy equipment na naka-standby, although date pa lang, sa ngunyan, iyon lang ang kaya kong gibuhon. So, mapakaray so agihan ninda, ibalik so date na irrigation, iyon man lang po ito ang kaya ko. Sa ngunyan lang. Pero siguro, kung padagos ang biyaya o biyaya ang donation kan ibang tao ng mga sa private sector, tapos sa tiwala siguro kan tao, mas mapapakaray ko pa ini sa tamang panahon. Okay. Kap, Marahil ang bawat isa sa atin ay hindi pa rin ganap na nakakalimutan ng taong 2006. Ang taon na kung saan ay naharap sa isang napakalaking pagsubok ang mga Albayano. Daan-daang buhay ang nasawi at libu-libong tahanan at ari-arian ang nawasak dahil sa pagragasa ng malakas na agos ng tubig at buhangin mula sa Bulkang Mayon dulot ng Bagyong Rebing. At sa panahon yun ay nabalot ng lungkot at nagluksa ang ating lalawigan. Nagkaroon ng mga sisihan dahil sa umano'y kapabayaan. Subalit ang pangyayaring yun ay ang siyang nagbigay ng lakas at inspirasyon upang tumindig ang isang matatag na leader, dala ang kanyang sandata ng pagmamalasakit at magmamahal sa kapwa Albayano. Si Congressman Joey Sarte Salceda, at ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na dapat maulit ang ganito. Kung kaya't noong taong 2007, sa unang araw pa lamang ng kanyang pag-upo bilang gobernador ay gumawa na ito ng plano at programa kung paano magiging handa sa tuwing dumarating ang ganoong uri ng kalamidad. Ito ang Zero Casualty and Disaster Preparedness Program na hanggang ngayon ay ginagaya ng mga Albayano at ginagaya ng mga opisyal ng iba't ibang lugar sa ating bansa. As chief executives of our local governments, it is our responsibility. This cannot be delegated or outsourced. Reducing disaster risk is our duty. Many people say it is difficult to have dedicated institutions to deal with the whole cycle of disaster risk management. But here in our province, in Albay, we have done it. We have not one, but three. One is CIRCA, one is APSIMO, and one is the Albay Millennium Development Goals Office, because it's so necessary given the size and the magnitude of the problem. First, 80% of the disasters are due to climate change. But there are certain things that are not because of climate change, that we have a volcano, I have tsunami, I have geological faults. So there must be a dedicated institution to address disasters. And of course, both of them lead well after the disaster, who takes care of them. It's still the duty of the provincial government. Kap, in terms of disaster management po, ay ka po bilang ABC President, ano po ang paano mo po pig-inganyar ang mga kapwa mo punong barangay to make sure na ang Pulangi maging safe
pag naglalaog ang kalamidad? Sa totoo po, nagpuon pa yan sa zero casualty ni Congressman Joey Sartes Salceda. Kan governor pa siya. So practice po kay to ni former Governor Salceda. Nangunyan representative na po siya kan segundo distrito. Iyon man po ginara yung pag-practice midig sa Pulangi. Na kung saan pag igwa ng typhoon signal number 1, insigida po, preemptive evacuation kami. Tapos nag-inventory na po kami kan mga on-site tapos nasa evacuation na pag-inventory kan mga nag-evacuate na mga pamilya. Siyempre po bilang EBC President Ninda, ang sakop ko po dahil lang sa barangay ko kundi sa bilog na barangay. Kaya pag nagtao man po ako pag nakahagad man po ako diit na ayuda hali sa mga private sector o kikong Joey, pirmi na pong damay sa 44 barangay. Kaya pag nagtataw po akong relief dahil lang sa barangay ko, bilog na. Mula sa karanasan, pagmamalasakit at pagmamahal sa bayan, ay masasabi nating hindi na bago sa mga Salceda kung paano tugunan ang mga problema, lalo na ang kahandaan sa tuwing nagkakaroon ng disaster o kalamidad sa ating bayan. At yan ay taglay din ngayon ni Nonoy Cap Adrian Salceda. Ibig sabihin lamang nito na ang mga nasimulan ni Lolo Jess at Lola Cielo at ang ipinunlang pagmamahal at pagmamalasakit ni Kong Joey sa mga Pulangenyo at mga Albayano ay magpapatuloy pa rin hanggang sa mga susunod na henerasyon ng kanilang pamilya. Dahil tayo ay naniniwala na kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Kay Nonoy Cap Salceda. Ang magiging futuro kan Pulangi sa liderato ni Nonoy Cap Adrian Salceda, kung saan ang war cry kan sa kuyang lolo, ang former mayor kan Pulangi is one town, one people, one Pulangi. Gusto mo pamati sa Banwan kan Pulangi na ang importante ngunyan magkasararo kita bilang sarong banwa. Kung saan hampang tagabos na problema as sarong tao, gabos na achievements at gabos na problema, gabos na hahampangon kan Pulangi as one people, one town, one Pulangi.